my beloved Boss Mike Cervera. Ang palasyo sa mga... Yan, kita nyo ha. Oo, actually, nauna pa nga kaming bumenga dyan eh. Oo, eto na ha. Ang palasyo mga kababayan ay meron hong sagot. Agad namang bumuelta ang palasyo sa mga akusasyon ni Zaldico. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes live mula sa Malacanang. Ivy, ano ang naging sagot ng administrasyon? Hindi lang itlog ang itataya niyan, Maring Linda. Oo. Pati kanyang pati kanyang kaluluwa ibebenta niya. Maniwala kayo sa akin. Yung mga ganyang walang kakontentuhan sa kayamanan, nakaw ng nakaw lang ang alam, walang mga konsensya yan. Yung konsensya nila, pangalawa na lang. Kaya kahit na anong gawin, kaya na nilang ibenta, kay taning yung kanyang kaluluwa. Diba? Ako, mga kababayan ko, naniniwala ako na binenta na ni Zaldico yung kaluluwa niya kay Sara Duterte. Atina, desperado na talaga sila. Bistado na kasi silang lahat. Kita nyo naman mga kababayan, si Pangulo gustong gustong panagutin lahat ng mga magnanakaw. May sinino ba? Si Joel Villanueva, si Jingo Estrada, si Chis Escudero, na dating kaalyado at kakampi niya, pinag-drive pa si Pangulo ng eleksyon. Pero hindi naman yun dahilan para konsintihin ni Pangulo yung pagnanakaw ni Chis Escudero Di po ba? Sabi nga niya, kahit kaalyado kita, kahit kamag-anak kita, kahit kakampi kita, kung magnanakaw ka, iiwan kita. Hindi tayo. Hindi tayo magsasama. Maghihiwalay tayo, mga kababayan, di ba? Di ba? Tuloy. Bumuelta na ang Malacanang sa mga paratang ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico at sinabing tila may gumawa ng script ng dating mambabatas. Patay! Booking, mga kababayan. Halata naman. Sabi nga namin kanina, alas 4 sa may Bingador, Mga kababayan, halatang-halatang may gumawa ng script Di po ba? Eto na, sabi nga ni Jax Demoli. Part 2 na yan, Boss Mike, may ilalabas na si Zaldico. Yung dalawang security niya na tumakas palabas ng Pilipinas at isasambulat na sila ang nag-deliver ng pera. Boss Jax Demoli, parang ang labo ng ang labo ng paniwalaan yung mga ganyang kwento. Malabo na dahil meron yung mga nagdi-deliver sa kanya Di ba? Malabo na yan. Mahirap pa totohanan. Umuwi rito at dito magsabi, ang hirap naman puro sabi-sabi lang. Di ba? Tuloy. Bukod sa marami raw inconsistencies ang pahayag ko, nagtututuro na raw umano ang dating congressman dahil lumiliit na ang mundo dito. Nako! Lumilit na ang mundo ni Zaldico. Totoo naman, These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. Nako! Ayan na, chismis, hearsay lang daw. Sabi ko nga mga kababayan, nasa na si Gutesa? Wala na, di ba? Nagsalita na rin ang Department of Budget and Management matapos pangalanan nito si DBM Secretary Amena Pangandaman bilang isa sa mga kausap niya sa pag-i-insert ng umano'y 100 billion pesos na infrastructure projects sa 2025 national budget. Ipinaliwanag naman ni Pangandaman kung paano ginagawa ang national budget at kung bakit mali umano ang pahayag nito. Yan! Yan na! Ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Correct. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Nako mga kababayan, mukhang hindi inaral yung script ni Zaldico. Ako mukhang hindi inaral ng husto.
Kaya nagkasabit-sabit mga kababayan, ano? Pero yung mga tangat bobo, paniniwalaan. Dahil ang pinapangarap lang ng mga yan, makapanakit kay Pangulo. Yung mga DDS, ano? Walang ginawa yung mga yan, kundi yung bang kahit ano na lang, basta makapasakit daw kay Pangulo, kundi malang mga tangat bobo. Oh, eto na. Oh. Sa harap ng mga nakatakdang rally sa mga susunod na araw, hindi naman daw binabaliwala ng Pangulo ang mga sinabi ni Ko. Pero kumpiyansa ang Malacanang na mas magagalit ang mga tao kay Zaldico. Nako! Puro kasinungalingan umano ito. Siyempre mga kababayan ko, halatang halata naman. Halatang halata naman mga kababayan na talaga namang niloloko na kayo. Diba? Oh, ano? Sabi rito ni Jax Demole, alam yan ni Boss Mike, nakakamping ako. O, di ba? Ako, totoo yan, kakamping ka na si Jax Demole eh. Pero pabor ako na ibaba ni PBBM ang martial law dahil palala ng palala ang objective ng mga didili. Di ba mga kababayan ko? Kita nyo naman mga twiran mga kababayan ko eh. Wala akong paka-argumento. Basta may marinig silang balita na hindi maganda na paninira kay Pangulo, paniniwalaan ng mga yan. Hindi sila nag-re-research, hindi nag-aaral, hindi pinag-iisipan. Kita nyo mga kababayan ko? Diba? Wala na ito si Zaldico, magiging basura tulad ni Digunyo. Ganon ang mangyayari dyan, maniwala kayo. Ulitin ko, lahat ng ninakaw ni Zaldico, babawiin ng gobyerno. Ha? Walang matitira. Itlog at latag na lang. Oh. Diba? Yun na nga. Martial law. Ay ako, papayag din ako. Payag din ako sa martial law sa totoo lang. Nang sa ganon, mga kababayan ko, nang sa ganon, kuminutino yung mga ilan dyan. Lalong-lalo na yung mga nagrarally, yung mga nambabastos sa Pangulo. Sa totoo lang sobra-sobra yung kabaitan ni Pangulo. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Kung masamang tao si Pangulo, katulad ng mga Duterte, tandaan nyo to. Kung masamang tao lang si Pangulong Bongbong Marcos, nasing sama ng ugali ni Duterte, ng mga Duterte, sama nyo na. Di ba? Mga kababayan, siguro, yung mga yan, ubus na lahat at nakabaon na baka kinain na ng mga pating dyan sa may Manila Bay, Di ba? Pero dahil si Pangulo, ang nais ay mga due process, ang nais ay proseso. Kita nyo si Pangulo. Tahimik. Hayaan natin sila. Kalayaan nilang magsalita, kay Digunyo. Sa palagay nyo, makakapagsalita kayo ng ganyan laban sa kanya? Sa palagay nyo, kung gagayain ang estilo ni Digunyo, na kapag ka may kumontra sa sinabi nito, papatayin kayo. Sa palagay nyo, magagawa nyo yung mga damuho kayo? Diba? Ubus na minorya ng Senado. Kaya sa pag-iyakan ni sila, sumasama na sa rally. Diba? Katapat lang yan, manggugulo, martial law, only, BBM the best president. Yo! Sobrang bait kasi. Oo nga. Yan nga mga kababayan Hindi naman natin po pwedeng, Hindi naman natin po pwede, sabi nga rito, mapersilapid sila, sabi ng mga alamat ng bayan. Yun na nga. Mapersilapid talaga kayo. Ganun ang style ni Digunyo, kontrain nyo. Baka nakalimutan nyo, pati abogado, hindi pinalagpas ni Digong. Pinagpapatay ni Digong yung mga abogado na mga na mga nag-aabogado sa mga naaabuso at nabibiktima ni Digunyo. Ang daming mga mga abogado ang nangamatay nung panahon ni Digong. Dahil ayaw niya na ikaw ay mag-abogado sa mga biniktima niya. Ganyan. Kaya ito, masuswerte kayo. Yan pang-aabuso nyo. Sa kabaitan ng Pangulo, mga damuho kayo.
Darating ang panahon, kung yung mga labi ninyo at mga bibig ninyo, abot na sa mga baba ninyo. Sa susunod, yung mga yan, yung labi at bibig ninyo, tatabunan niyang buong mukha nyo. Diba? Yan ang sinasabi ko tuloy. Ang pagkakadawit na Manico ay bunga raw ng mga ebidensyang nagtuturo sa kanya bilang may malaking papel sa anomalyang ito. Nako. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at itiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. yan na nga ba sinasabi ko mga kababayan ko, laway-laway lang ang puhunan kasi nga mga kababayan, yun po yung gustong mangyari ng mga kalaban. Mga kababayan, hindi ho tayo bobo. Alam ko matatalino kayo. Hindi nyo ba napapansin? Hindi lahat ng mga DDS abay sinasakyan yung issue. Napansin nyo ba? Pansinin nyo yung mga DDS, mga kababayan ko. Hindi lahat sila ay sumasakay sa issue. Dahil yung iba naman dyan, sabihin na natin na mga napasubo lang yan dyan, pero meron naman talagang mga sariling katalinuhan, tignan nyo yung kanilang mga, sinasabi, yung iba wala, yung mga bobo lang ang mga banat ng banat. Pero yung may mga isip, yung mga napasubo nga lang, sabi ko nga sa inyo, tulad nung isang kaibigan nating abogado dyan, kasi ninyo, kung naniniwala sa mga salaysay, ni Zaldico, sabi ko sa inyo, lawak-lawakan nyo yung utak ninyo, mga kababayan ko, dahil maraming mapanlin lang ngayon. Suporta ng mga Pinglawan at Dilawan ang martial law dahil hindi option. Si Sara ang papalit. Correct! Ito na nga sinabi ko kanina sa may Vengador biruin ninyo. Mga kababayan, gagamitin yung propaganda sa isang taong mabuti, sa isang taong gusto nyong dungisan, yung mga bagay na kayo rin naman ang gagawa. Yung mga bagay na taglay nung gusto nyong ipalit sa kanya. Ang hina ng kukote, ulitin ko, dahan-dahan kasi yung mga DDS tangayan. Ulitin ko. Babatikan nyo ang isang matinong tao, malinis na tao, babatikan nyo nung gawain nung tao na gusto nyong ipalit dito? Halimbawa, Boss Mike, si Sara magnanakaw, sasabihin magnanakaw si Apo Bongbong. Kahit wala namang ebidensya, hindi tulad ni Sara, di ba? Kitang-kita mo na sa pagpapalit ng mga pangalan, napakarami nila. Mary Grace Piatos, hindi makalimutan ng tao yan. Kausara. Tapos papalitan mo yung tao na puro laway lang yung binabato nyo. Walang ebidensya. Walang kahit na anong dokumento. Dokumento ninyo na pinrent nyo sa computer nyo. Panumpain nyo rito si Zaldico. Sampalin ko kayo ng tsinelas ko. Kininayo, ang tatangan nyo. Sa totoo lang, kaya hindi umaasensyo tong bayan na to Mga hinampil kayo Walang katapusan. Alam nyo mga kapag, simple lang to. Kung ayaw nyo kay Pangulo, daanin nyo sa tamang proseso. Daanin natin sa tamang proseso. Patapusin natin ang termino. At doon maghanap tayo ng ihahalal kung sino. Ganon. Di yung nagmamadali kayo kasi alam nyo namang hindi mananalo si Sara Duterte. Kailanman mga kababayan, hindi nyo maririnig yan na makikipagdebate kasi mahina, olo at kokote. Tandaan nyo yan. Kaya pinipilit ng kanyang kaalyado mang-agaw na lang ng kapangyarihan. Dahil kapag lumaban ng patas ng eleksyon, mapipilitang makikipagdebate yan. At kapag nakipagdebate, alam nyo naman ang mga sagot niyan.
oo, itok, atok. Yun lang. Diba? Mabibisto nyo na mahina talaga ulo at gagawin lang na utusan. Diba? Ganun lang ho kasimple, mga kababayan ko eh. Hindi talaga mananalo kailanman si Sara Duterte sa malinis na paraan ng halalan. Kung hindi magiging presidente si Sara, katulad ng gusto ng mga kaalyado niya na puro labi ang muka. Sa pamamagitan ng pang-aagaw ng kapangyarihan, yun lang ang pag-asa niya. Never sa tama na proseso, na halalan, mananalo, si Sara Duterte nyo, tandaan nyo yan. Paano mananalo? Bobo. Di ba? Napakatanga, mga kababayan ko. Napakatanga. Sobra. Ngayon, balikan natin. Nakita ko yung mukha ni Atty. Claire. Yung ating panawagan. Debate na lang sila ni Atty. Claire. Nang magkaalamanan. Hanggang ngayon, hindi pa rin sumasagot yung mga yun. Iwas na iwas nga sila eh. Si Banat Bay, in-advise pa nga na, wag kang sukali, alam naman naming bobo ka. Wag kang pumayag, patibong yan, alam naman namin. Sabi niya nila, ganito. Balita ng ating kaibigan, na DDS. Boss Mike, hindi daw nila papayagan si Sara na makipagdebate kay Atty. Claire kasi mabubuking yung kahinaan. Kita nyo? Alam ng mga DDS na bobo si Sara. Kaya hindi nila itutulak na makipagdebate kay Atty. Claire yan. Gets nyo? Ganun kabobo si Sara. Kahit yung kaalyado niya, walang tiwala. Di ba? Bobo eh. Bobo si Sara. Tanga, mga kababayan yan, hindi marunong. Sa totoo lang, hindi marunong. Tuloy. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kabayan. Kita nyo, ikaw, Saldico, narinig mo? Gusto mo lang sagipin yung sarili mo sa mga ginawa mong pagnanakaw sa bayang ito. Hayop ka. Hindi ka ba nahiya sa mga anak mo? Gusto mo maging daddy kita? Diba? Kahit maitim yung Junakis mo, pwede na. Diba, no? Mga kababayan, pwede nang juwain eh. Pamana mo sa amin lahat, Bahala na si Jen. Bahala na si Jen sa buhay niya. Di ba? Mga kababayan ko, hindi ka ba nahiya? Tingnan mo, apektado na yung mga pamilya mo. Sinayang mo yung pagkakataon, magiging kami pa naman ng anak mo. Di ba, no? Wala, mga kababayan, wala nang kasiyahan sa buhay yan. Yan, sinasabi ko sa inyo. Hindi ho paramihan ng pera para maging masaya. Ang kailangan, mga kababayan ko, makontento ka at gumawa ka ng tama para sa kapwa. Ganon. Tuloy. At mapalitaw na siya ang biktima. Siya ay magtatahi ng maling kwento. Nako! Pa-victim ka na! Tama lahat yung tama lahat yung mga sinabi natin sa Bengador. Pa-victim na ho si Saldico ngayon. Pa-victim na Kita nyo, kung Saldico noon, sino nang kamukha ngayon? Si Mang Pendong. Saldico, oo. Alam mo ba kung noon, abay, pwede ka pang pagkamalang congressman. Ngayon, pwede ka ng pagkamalang albularyo sa bundok ng Tibok-Tibok. Ang layo na ng itsura mo. Di ba? Ang layo na ng itsura niya. Laban sa ibang tao.
Diba? Hindi pasaring ng palasyo, walang air assets si PBBM. At sa pagitan nito at ng Pangulo, ang ari-arian ni Zaldico at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw daw bilang ebidensya na nakinabang siya sa kaba ng bayan. Oo! Dami mong pera eh. Sa isang PR mo nga, magkano binabayad mo, Ber? Para lang mapabango yung pangalan mo. Sige nga. Kumigil ka, kilala ko yun. Oh. Wala na. Iniwang ka rin no. Diba? Wala ka na, Zaldico. At ngayon ka palang magsasalita talaga. At akala mo naman maniniwala yung tao sa'yo. Pumunta ka ng social media. Yung mga tangalang na DDS ang naniniwala sa'yo. Ultimo, si Shelo Magno na antay kay Pangulo, abay ayaw maniwala sa pinagsasabi mo. Kita nyo, yung antay sa Pangulo mga kababayan yung mga yon, kahit paano gumagamit ng sentido komon. Yung sinasabi mo ayaw paniwalaan. Di ba? Click sa'yo, Pinky. Ivy, ano na ang plano ng administrasyon kay Ko? Pinky, ang hamon ng Malacanang kay Zaldico ay umuwi dito sa Pilipinas at ulitin ang kanyang salaysay under oath para patunayan ang anilay baseless at katuturan na pahayag ni Zaldico. Pinky. Tama naman, umuwi ka rito, manumpa ka. Ganon, tulad ng sinabi ko kanina. Diba? Tignan mo mga kababayan ko si Zaldico, yung itsura, Mga kababayan, yung itsura ni Zaldico, malamang mamatay na to sa stress. No? Si Zaldico, mga kababayan, malamang mamatay na to sa stress. Yung pamilya mo ba hindi naapektuhan? Malamang mga kababayan, malamang yung mga anak nito apektado na. Yung flex ng flex, mga kababayan, ng mga nagmumura ng pag-aari nila. Yung pag-aari ba nila? Mukhang albularyo na. Hindi apolinaryo. Albularyo mabini na. Sabi, pwede Senator Trillanes for President and UC Clear Castro. Mayroon ngang memes, mga kababayan ko Sara Duterte for President. Zaldico for Vice President. Diskaya for Mayor. Senator. Yung mga yan, yung line-up na yan. Dado for Senator. Celes for Senator. Harry Roque for Senator. Di ba? Sino pa? Si Kiko Barsaga for Senator. Grabing line-up, mga kababayan. Dream team talaga, no? Mga kababayan, kung ganun lang ang line-up ng kanilang pambato, nako, yan na ho yung susolusyon. Susolusyon, mga kababayan, sa mga tagumpay na nakamit ni Pangulong Bongbong, sila magpapabagsak niyan. Tanong ko sa inyo, may pagmamalaki nyo ba si Sara? Sa mga anak nyo? Tanong ko lang. Pakisagot ako at bigyan nyo ng kahit maikling paliwanag lang. Kayong mga DDS, alam ko namang nanonood kayo. Huwag kayong magkailak, kinang-ina nyo. Kayong mga DDS. Proud ba kayo na si Sara Duterte ang magiging presidente ng Pilipinas kung sakasakali? Sige nga, proud ba kayo? Proud kayo sa mga magiging anak, magiging apo nyo? Sumagot kayo. Kinang-ina nyo. Hindi, sa totoo lang, kailangan talagang murahin tong mga hinayupak na to Total naman, hating gabi na konti lang yung nanonood ngayon. Sinadya ko talaga Di ba? Kakapal ng mga mukha nyo. Ngayon, itatanong nyo kami, proud ba kami kay Pangulong Bongbong? Oo. Hindi nyo ba nakikita? Ano kayo?
Hindi lang kayo bobo. Malalabo pa mga mata nyo. Kita nyo ginagawa ni Pangulo sa ibang bansa. Pinagigiliwan at hinahangaan. Pero kasi kayo, kapwa nyo pa Pilipino yung Pangulo, na misang hinalal ninyo na nagpabulag kayo sa propaganda ng mga Duterte, niluto yung mga gamunggo ng mga utak nyo, ayan ang nangyari. Diba? Yan ang nangyari. Gamunggo na lang yung mga utak nyo, niluto pa nila eh. Nagalit kayo sa isang tao na wala namang ginagawang masama sa inyo. Daddy Jazz, live na live ako, Daddy Jazz 74. Diba, mga kababayan, magagalit na misis. Kakamura ko din. Diba, no? Walang iya, mga kababayan eh. Tuloy. Paano yun? Willing ba ang palasyo na bigyan ng seguridad si Ko? How does that work out? Pinky, hindi tayo binigyan ng categorical answer ng Malacanang sa tanong na yan. Ang sabi nila, patunayan muna ni Zaldico na totoong may nagbabanta sa kanyang buhay dahil sa ngayon ay puro kasinungalingan lang ang nakikita nila sa pahayag ng dating congressman. Pinky. Kayo mga kababayan ko, naniniwala ba kayo na magagawa ni Pangulo na pagbantaan yung buhay na gano'n? Mga kababayan, never po kay Pangulo na pumatay yan. Alam nyo yan sa sarili nyo. Isama mo pa si Anjo Iliana sa partido ni... Nakayos ko. Ang laking tulong, ang laking tulong, Siena, ni Anjo. Pero yun yung mga kababayan, dream team talaga no? Mga senador nila, Ibang klase, mga kababayan, ibang klase talaga. Sige, tuloy! Ivy, meron bang nabanggit na pangalan ang Malacanang sa kung sino yung sinasabi nila na imposibleng nasa likod ng pagkanta ni Ko? Natanong yan kanina sa biglaang press briefing ng Malacanang at ang sabi ni Undersecretary Claire Castro nang matanong siya kung sa tingin niya ay ang Duterte camp ba ang nasa likod ng pahayag ni Ko, kung yun daw ang tingin ng publiko ay kung yun daw ang tingin ng publiko, baka yun nga ang naiisip ng mga tao. Thank you. Di ba? Kita nyo? Sama mo si Papa Jack for Senator, Boss Mike. Putik na yung mga kababayan, walang mga mga pag-asa. Nayupak. Yan. Our beloved Boss Mike.